So, yun, magandang tanghali sa inyong lahat mga idol. So, ngayong araw mga idol, tuturuan ko kayo kung paano natin gawin yung ating basic tune mga idol. So, actually meron na akong ginawa nito mga idol, yung 95% tune mga idol, pero magkaiba yun sa gagawin natin ngayon. Ito kasi, ano lang eh, ito yung madali o mas madali na gawin. Mostly ginagawa naman ng iba mga idol. So, gagawin natin dito ngayon. So, i-tune natin itong unit natin mga idol na meron tayong 1,800 PSI output mga idol. At meron tayo dito ang sorted PLW. Ayan, sorted and resize po itong PLW. So, meron din tayo dito ang chrono mga idol. Ito yung mga bagay mga idol na dapat meron kayo. So, isang chrono mga idol na hindi nakakabit sa inyong barrel mga idol para hindi po maapektuhan yung barrel harmonic nyo. And isang pellet mga idol na sorted and resize para sigurado tayo na wala po tayong matatanggap na napakalaking flyer. So, although magkakaroon pa rin yan ng flyer, pero hindi po ganong kalakihan. Para hindi natin pwede sisihin yung adjustment natin dito mga idol sa ating unit. So, meron din tayo dito mga idol caliper. Mamaya malalaman nyo kung saan ko gagamitin yan mga idol. And exposed yung ating hammer adjustment. At hindi rin natin pakikalaman yung ating regulator mga idol. So, karamihan sa inyo alam ko gumagamit ng China or Taiwan reg or kung anong reg. Just wala pong external adjustment. So, ayun, sa atin kasi meron tayong external adjustment kaya kaya kong pitpitin yan, kaya kong paglaruan yung aking velocity mga idol. So, dito mga idol, meron tayong target dito 32 yards and yung chrono natin and hopefully makuha natin ng video and hindi po siya magloko at mabasa po lahat ng ating ikakalabit. So, yung ating lahat ng ating papaliparin dito hopefully mabasa ng chrono at makuha po ng ating scope cam. So, para naman ay maganda yung ating footage mga idol and at least makikita nyo dito mga idol kung paano yung flow pag ginagalaw natin yung ating unit. Tapos nakikita din natin dito yung patama niya kung ano na yung nangyayari. So, makikita nyo yan mga idol. Ayun mga idol, at simulan natin yan. At make sure mga idol meron tayong pangkarga or sa mga hand pump naman dyan, syempre talagang mapapagod kayo. Ayan mga idol. So, dito meron tayong mother tank, 3 liters mga idol. So, sa mga interested po kumuha ng ganito, nagbebenta po ako ng CF tank, mga idol ng ganito, mga idol. Pwede tayo mag-pre-order ng ganito, papasok tayo. At PMU lang ako mga idol. Ayan. Sa gusto po ng digital gauge, ito yung gamit natin. Meron tayo dito ng digital gauge. Meron pa rin po ako 2 piraso. Last 2 mga idol ng digital gauge. So, sa mga gusto niyan, 3,200 lang po yan. So, ayan, kasama na po dyan yung ating shipping. Ayan. So, simulan natin to mga idol. At hopefully, maganda yung ating video ngayon or mapapakita sa inyo. And hopefully, matutunan nyo mga idol. So, sa mga nagtatanong po dyan na kung paano mag-tune. So, ito na yun. So, mag-tune nga po pala tayo. Wala po tayong suppressor. Alisin natin yan para ma-eliminate natin yung pellet clip or yung problema na nakukuha natin pag meron tayong suppressor, mga idol. So, minsan kasi mahirap mag-tune pag may suppressor. So, open lang tayo. Wala tayong suppressor para at least alam natin na ang barrel mismo, mga idol, kaya po magbigay ng magandang patama. So, hindi po kailangan yung suppressor para gumanda po yung tama niya. So, pag meron ka ng kinargang suppressor dyan, pwede na po yan mag-iba na naman yung patama o i-retune mo. At least, alam nyo po na meron ng capability yung inyong unit. Kasi kung may suppressor kayo tapos gumanda, tapos pag inalis nyo, tapos hindi nyo alam yung barrel nyo kung kaya talagang tumama ng maganda. Kasi baka yung dahil sa suppressor lang kaya tumatama ng maganda. Ayun mga idol, sana po subaybayan nyo to at sana panoorin nyo hanggang dulo mga idol. Ayan. So ayun, magsisimula na tayo. Okay. Recording. Okay. So, yung gagamitin natin dito, as I've said, PLW. Sorted po ito. Ayan. Okay. Mali yung ating chrono. Hindi po siya alive. Dito tayo. Hopefully, ma-read ng chrono. Pag hindi, i-aakit natin yung ating chrono na. So, ito muna mga idol. Alisin ko lang to.
So, yung gagawin ko dito, magre-retune ako or mag-tune tayo. So, papakita ko sa inyo mga idol. Alisin ko muna itong tension. So, yung gamit natin dito, kung nakita niyo yung last video ko mga idol, is yung 1.5 inch na spring. So, ayan. Ang iksi pa lang pero wala na po ako ditong tension. So, gagawin ko dito, yan oh. So, wala na po siyang, hindi na po yan napalo dyan. So, ang gagawin ko dito, ikakasa ko lang ito. Tapos, hahabulin ko yung pagkagat ng aking hammer adjustment. Ayan. So, pag kumagat na ito mga idol, maghahanap naman tayo ng ating sukat. Ayan. Susukatin ko mga idol yung distance nito. So, sa akin mga idol, meron siyang 9.2 mm. So, pag hinati ko yung 9, 450. So, 4.6 mm. Tama ba? So, roughly ganon. So, ipasok na lang natin siya sa mga 4.6. Ayan. So, papasok ko ito mga idol sa 4.6. Ayan. Okay. So, ngayon mga idol, nasa 4.6 na tayo. So, ang ginagawa ko dito mga idol, hinahati ko na yung kanyang tension or yung extra na palo niya. Kinukuha ko na mga idol. So, pwede na tayo maglaro dito ng up or down. Ito yung pinakamadaling tune para sa akin mga idol. So, tignan natin yung ating velocity. Ayan, first shot. Hanapin natin yung ating target. Okay. So, dito na tayo maglalaro. Okay, first shot. Make sure na wala po tayong make sure na hindi po gumagalaw yung inyong parallax kasi pag hindi po sakto yung inyong parallax mga idol, pag umangat ka ng ganito, tapos binalik mo sa yung mata mo, iiba po yan, iiba yung patama mo. Kala mo yung unit yung may mali. So, try natin dito, tapos tingnan natin yung velocity per shot. So, 819. Okay. Try natin. So, 848. Okay. Sige. Bigyan pa natin mga tatlo. So, 857. Kalat. So, ayan. Kung nakikita nyo mga idol, kalat yung ating patama sa 856. So, 856 na yung ating velocity, mga idol. So, ang gagawin ko dito, iikot ako ng siguro 1/2. So, kalahati. Kalahating ikot lang, mga idol. So, ito kasi may markings naman tayo dito. So, kaya kung kung ito yung pangpihit nyo, mga idol, so, kalahati lang, ganyan. So, try natin yung kalahati. Paakyat mga idol or papasok. So, ibig sabihin, dapat tataas yung ating velocity dito. So, makikita natin yan. Pag didikit yan mga idol, pag dumikit yan, ibig sabihin, nandun na tayo, malapit na tayo. So, kung nakita nyo, kalat na kalat pa. Ay, hindi pala dito tayo naka-record mga idol. Shit. Ulitin ko lang yung pakita ko lang dito. Hindi pala dito na-record. Ay. Recording sa scope cam. So, ito po yung patama natin kanina. So, ito yung aim ko, nag 819. Ito yung tama niya. So, nag 840 plus and 850. Ayan. So, nag-move ako ng half turn. Try natin dito sa pangalawa. First shot after adjustment.
So 929. So sobrang lakas yung nadagdag, galing sa 850 to 929. So nakita niyo yung difference ng range ng ano. Pero try natin kung anong tama ng 829 o 929. Okay. 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 So, medyo hindi pa ako satisfied sa ganyan, mga idol. Pero kung kayo satisfied na, pwede nyo na yung kunin. So, napakadali lang. Yan. So, kung satisfied na kayo dyan, mga idol, siguro mga 10mm groupings na yan, pwede nyo nang kunin yan. Pero sa akin, hindi pa. So, hindi pa ako satisfied yan. So, magmo-move pa ako. Pero, masyado nang mataas yung velocity natin. Nasa 920 na tayo. Expected ko dito, alam ko ditong velocity ko is 990. So, pinakasagad yung 990. May room pa ako mga idol para mag-adjust. So, pwede pa tayo magpihit ng kaunti papakyat. Pasukin natin siguro mga 940 o 950 to 960 mga idol kung kaya natin. So, pipihit ako dito kung bumove ako kanina ng kalahati, yung kalahating ikot. So, 1/4 lang. So, 1/4 lang ngayon yung gagalawin ko mga idol, paakyat ulit. Para nabibilang din natin para bumaba tayo. Alam natin kung ilan yung bababa natin. So, 1/4 lang. Paakyat. Masyadong malaki yan mga idol para sa ganyang klaseng groupings. Kasi, sa totoo lang, kung gusto nyo talagang pumino yan, gagapangin nyo na yan. Gagapangin nyo na talaga. As in, yung gagalawin nyo sa hammer nyo, micro na. Mapakalit na po. Pero ako, mag-jump ako kasi may hinahabol akong velocity na alam kong tatama dito, mga idol. So, hopefully, makuha natin yan ulit, mga idol. At wag sumingaw na naman itong regulator natin. Okay. So, nag-adjust tayo. 1/4. So, 947. Nine 46. Okay. 948. Pero nakikita ko sa velocity mga idol, 947, 948, 946. So maganda na yung spread niya pero baka flinch lang yung isa. Try ko. So feeling ko flinch yung isang tutok natin. Halos hindi na gumagalaw. So, try ulit natin isang groupings pa at try natin kung asan yung patama, kung dun sa center niya or sa right. Sa right ko yan mga idol. Sa camera, nasa left ata yan. So, try ulit natin dito yung groupings na yan. Tapos yung velocity, makikita pa rin natin. Okay, nasa right na. Tapos bumaba na yung aking velocity. Siguro bumababa na din yung ating output. O yung input natin. Okay, ayan. So, nag-iba yung ating patama mga idol. Bumaba.
Ano, bumaba. So, nag 9:45 tayo. Check ko lang yung isang last shot na lang. Tapos check natin yung ating input. So, to sa taas ulit tumama. Dito ata. Oh. So, check ko lang yung ating input. So, nasa 2.5 pa naman ako. Pero, bumaba siya, mga idol. So, may time talaga na ganyan or actually yan ang hindi ko na-resolve. Kaya pag nag-tune ako, mga idol, gusto ko nasa 3,000 hanggang 2.5. Tapos, pag na-tune ko siya dapat kakayanin niya, mga idol, hanggang 2,000 PSI. Same pa din yung ating katama. So, in this case, mga idol, nag-iba siya. So, ibig sabihin, hindi po maganda yung ating palo ng ating hammer. Kailangan natin yan ayusin pa. So, sana hindi lang sumingaw yung ating unit. Kasi yung sumisingaw natin, itong regulator na to, yung maliit, wala na kasi akong spring yan. So, ayun, try ulit natin, hindi ko pa gagalawin. Try ulit natin yung ay dapat nag-dry fire ako. Anyways, so parang dry fire na din ito. Dito natin ibigay. Dito lang sa may kumpul. So, nag 950 yun. Okay. Dito tayo gumawa ng groupings. Ito na lang, para kita. $951. Okay. Palagay ko nagagalaw yung ating hammer spring. Yan tama. So, 950. Okay. So, dito, kung napapansin nyo, meron tayong area na nataas o na hindi niya gusto dito sa klaseng velocity. So, susubukan natin, mga idol, kung gumalaw ako ng 1/4 pataas, ibaba natin siya ng kalahati ng 1/4, 1/8. So, bababa tayo ng 1/8, mga idol. Ayan. So, ayun. So, anuhin ko lang ito, parang naramdaman ko kumakapit yung ating hammer spring. So, parang hindi siya nakatukod ng maganda. So, bunabaan ko ng 1/8, mga idol. Tingnan natin kung asa na tayo sa 1/8. So, yung in-adjust na lang natin galing dun sa kalahati is 1/2 tapos 1/8. Okay, try natin dito. $941. Minsan kailangan nyo lang bigyan ng ilang putok para mag-settle yung inyong spring. Okay, 942 pero nag-dead center tayo. So, check ko lang yung ating scope. Baka meron tayong alog dito. Kaya gumaganyan yung patama natin. Bumili pa talaga tayo sa left and right. Okay. So, babalik na ako sa 1/2 pag gumalaw pa ako dito. So, pag bumalik ako sa 1/2, nasa 920 plus na yun.
So, kaunti lang mga idol yung gagalawin ko dito. So, magpipihit ako dito ng micro. Hindi ko naman susukat yan. So, pipitin ko lang ng dahan-dahan yan mga idol. Pero dapat hindi ako lumagpas dun sa 1/2 na una kong pinihit. Para alam ko kung saan ako galing. So, pwede pa akong pumihit ng pataas ng 1/2 ulit mga idol. Kung ayaw niya talaga. So, try natin dito. $941 pa din. Okay lang yan. Baka yan yung stability ng ating spring. Okay. 942. Okay, 944. So, okay. So, pwedeng ako yun. Hindi ko nakita yung velocity. So, pwedeng ako yung isa. So, dito mga idol, sapat na ito sa akin. I mean, sino ba naman naayaw dyan? So 941 yung ating velocity na nakuha. Okay? So, dapat repeatable siya, mga idol. So, linak ko lang. Kailangan natin pahingahan yung unit. Ang tawag dyan, titingnan natin kung mauulit niya yung patama niya. So, papahingahan lang natin to kayo mga idol. So, ganun lang mga idol yung ating pag-tune. Ganun lang yung ating pag-basic tuning mga idol na ginagawa. So, basta sorted yung gamit nyo mga idol. Resize, sorted mga idol. Hindi kayo mahihirapan. Hindi kayo mahihirapan mag-tune mga idol ng inyong unit. Mga idol, tatama yan mga idol. So, meron dyan mga idol na pwede kayong gawin. Kasi sa atin napakaganda talaga tumama ng ating rebla mga idol. So, sa mga hindi po pinapalad dyan na may rebla na mga katulad ng Nimrod natin. So, pag nangyari mga idol na inakyat nyo yung velocity nyo kumalat, tapos pag binaba nyo mga idol lumiit, subukan nyo ibaba pa ulit, ibaba pa. Pag kumalat naman yung mga idol, hanggang doon lang po yung kaya natin, doon sa reg output nyo. So, pwede nyo din paglalaruan yung inyong regulator nyo kung kaya nyo taasan or babaan mga idol. So, kung kaya nyo gawin yun mga idol, ulitin nyo yung process nyo, then taasan nyo, ibahin nyo yung reg output nyo mga idol. So, baka magpino pa yan. Pero pag ayaw talaga mga idol, hahanapin mo na lang yung ganong klaseng velocity and ganong klase yan, sa tapos naman matipid sa hangin. So, paano ko pinapatipid mga idol yung unit ko sa hangin mga idol? Tinataasan ko po yung aking output. So, mataas yung aking output pero mababa yung velocity na kinukuha ko. So, dito mga idol sa unit natin, paggamit ko dito yung standard natin na hammer spring, yung putok nito mga idol sa ganitong klaseng output mga idol is siguro mga nasa 990 na to. So, kaya ginawa kong maiksi lang yung aking mga idol, yung aking spring mga idol para marami po akong paglalaroan na velocity. Ayan. So, ayaw natin ng tukod na tukod. So, ito napapansin nyo mga idol ng kalambot niyan. So, ayaw ko yung hammer spring na tukod na matigas na ikasa. Pag matigas yan ikasa mga idol, pag pumalo ang tagal niyan mga idol magsara ng valve mo. So, pag gano'n na nangyari, masyadong maaksaya sa hangin, tapos ang baba lang ng putok mo. So, ayun. Kasi meron tatawag mga idol na nasasagad na yung inyong hammer spring. So, pag pinihit mo pa ito na hammer spring mo, mapapansin mo sa chrono na hindi po umaakyat yung inyong velocity. So, hindi nagbabago yung velocity mo. So, ibig sabihin mga idol, na naabot mo na yung peak ng inyong hammer. Hanggang dun lang yun mga idol. So, kailangan mo ibalik siya doon sa parte na gumagalaw yung inyong velocity. So, pag bumalik siya doon mga idol, bawasan mo ng isang ikot. Tapos doon ka ulit magtrabaho. So,
So hanggang dun lang yan mga idol. Ibig sabihin kung gumalaw lang siya pagdating sa 800 FPS, so hanggang dun lang yan. So hindi na po yan gagalaw. So sagad na yan mga idol. So para mapataas mo yan, it's either taasan mo yung reg mo or babaan mo yung reg mo. Kasi pag minsan, pag sobrang taas ng reg natin, nagkakaroon tayo ng valve lock at ang hina ng hammer spring natin na hindi kaya paluin yung ating valve. So, tapos meron din kasi yan mga idol sa timbang ng inyong hammer. So, kung magaan yung inyong hammer nyo, hindi papalo ng maganda yan. Sa malakas na velocity. Maganda yun, papalo yun ng maganda mga idol, pero hindi mataas na velocity. Or kailangan yung lambutan yung inyong valve spring. So, try natin ulit ito. Try natin kung dito pa papasok to. Okay. So, 941 pa din yung ating velocity. Nandun pa din tayo. Pero umakyat lang yung ating patama. Yan. So, 941. So, kung nakikita nyo mga idol, ito mga idol, hindi na to gagalawin. Ito na yun. Hmm. 942. May win. May win na tayo pero maganda pa rin. Try natin yung itim sa ibaba mga idol kung kaya natin tamaan yun. Ito. Yan. So hit natin. So 0-0 tayo dun. So tandaan nyo mga idol yung ating velocity. 941. Salpak natin to. Try natin kung magkakaroon siya ng pagbabago sa groupings niya. So, it's either pwedeng magbago yung patama niya. Hopefully, yung groupings niya hindi. So, dun tayo ulit sa itim. With suppressor na. Then, tingnan din natin yung ating velocity kung meron siyang pagbabago dun. Meron tayong wind na yung problema. So, meron na tayong wind from back. Gaganyan siya. So, from right going to the left here sa front, tapos from left going to punta doon. So, medyo hindi maganda. Anyways, try natin to kung may groupings din kahit may suppressor. $944. So, halos hindi pa rin nagbago yung velocity natin. And yung patama. Okay, may win tayo. Right to left. Expecting na magtatalsik ito sa kabila. Ayun. So, nakita nyo yung drift. Yung drift, mga idol, ng ganitong klaseng wind. So, expected natin yan na lilipat yan. Pero kung hindi yan, mga idol, linipad ng hangin, dead center pa rin yan. So, nandun pa rin yan sa loob ng itim. So, given yan. So, isa pa ang bagay, pag nag-tune kayo mga idol, huwag kayong mag-tune pag mahangin. Sakasakit ang ulo nyo. Unless katulad nyo ako, mga idol, na talagang gusto sakit ang ulo. So, sige, try pa natin. Tingnan natin kung magtatabi yan dyan. Ayan, so, hindi na. Ayaw na, nag-iikot na siya. So, nag-iikot na po yung ating wind. Meron na tayong galing sa unahan. Nagra-rumble na siya, mga idol. Kailangan. Doon pa din naman siya. Nandiyan pa rin mga idol kasi yung velocity natin nagbibigay pa rin ng range or yung range niya or yung distance ng binibilang ng ano natin, yung chrono natin mga idol is hindi po siya nagkakalayo. So, yung nakita ko ngayon is 939.9. So, nandun pa rin tayo sa 939.9 to 942 o 43 o 44 ata yung pinakamataas. Pero yung 44 kasi in-standby natin yung unit natin. So, pag gano'n na medyo tumaas, pero okay pa naman siya, kailangan lang natin talaga mag-dry fire. So, kailangan natin siya i-dry fire
and putok. So, ibig sabihin, meron po tayong slight creep sa unit natin. Actually, merong creep ito mga idol at wala po akong o-ring. So, ayun. So, ngayon, nasa 2.4 na lang yung aking karga. Yun lang ang piloto ko. Ibig sabihin, maksaya po siya sa hangin. So, pwede siyang maksaya sa hangin. So, pwede kong kunin yan, mga idol na klaseng tune na yan, or iiwan ko yan at paghahanap ako ng panibago. Kasi, kung kaya kong makuha yung groupings na yan, mga idol, sa mababang velocity, yun na yung kukunin ko. Pero kung syempre, kung halimbawa ito yung target mo, bibira ka ng long range mga idol, maganda sana kung walang hangin at matest din natin kung yan, na groupings na yan mga idol, hanggang saan aabot. Ayun, yun na sana maganda. Kaso may hangin. Pero, try ko mga idol mamaya-maya, balikan ko kayo at subukan natin maya-maya pag magkalma yung hangin. Putukan natin yung poste doon sa 98 yards o 96 yards, tapos yung 145 yards sa ganitong klaseng setup. So makikita ulit natin ito yung velocity natin, then makikita natin sa scope cam yung ating accomplish or yung patama niya. So titingnan natin kung magkakapareho sila mga idol. So nakita na natin may suppressor o wala mga idol, okay pa din naman siya. Nagkaroon lang talaga tayo ng malakas na wind mga idol na umiikot siya mga idol. So try natin, balikan ko kayo mamaya mga idol. Stay tuned lang kayo. Mahaba-haba po itong video mga idol. So ayun, pick up na naman yung wind. Nag-smoke lang tayo. So ayun, try natin dito mga idol. Kung tatama tayo dun sa poste. So, nakauna pala yun. So, okay, recording tayo sa scope cam. Nigpitan ko na rin yung aking hammer. Meron tayong, nagkarga tayo ng bago. So, dry fire. Okay. So, try natin. Wala pa akong ginalaw dito. Nagpahinga lang ako kasi naantay ko sana yung wind kaso parang ayaw na. So, siguro mag-hold na lang tayo dito. At expected naman natin na yung wind niya is right to left. So, okay. Nandito pa pala ako. Saan na yun? Yan, yung wind natin, lakas. Ang lakas. Okay, try natin sa ganitong wind kung kaya natin papasukin dyan sa poste. Dial tayo ng, bigyan natin ng 3.4 siguro. Emerald. So dito tayo sa kanto mag-aim. Expected natin na mag-drift tayo. Hopefully hindi tayo mag-drift ng 1 emerald. Lagpas 1 emerald or 1 emerald baka kasi lalagpas na tayo sa target. Ayun, so ganda, dead center. So dead center yan mga idol kasi nag-dial po ako. So sa iba dyan na iniisip nila nag-0 ka sa 30 tapos 0 ka pa din doon, nagda-dial po tayo doon. So pag hindi ako nag-dial pwede ako mag-hold. Ayun, dumaplis. So, yun, walang wind. Kaya hindi pumasok ng maganda dun sa poste. So, lumingi siya dito sa gilid. Pasok-pasok natin ng konti. Ayan. So, kung nakikita nyo, mga idol, yung patama natin is halos dead center po siya sa target. Isa pa. So, bumaba din yung aking velocity ng 935. So, 935, 934. Hindi ko alam kung bakit, pero
Anyways, maganda pa naman tumama doon. Baka kasi loaded yung ating kinalgan ko kasi ng 3-1 mga idol. So try natin dito mga idol sa 940. Actually tama yung angle na 945. Ayan. Yun, oh. Ay pucha. So, try natin ito. So, meron tayong dial dito na 7. So, dahil malapit ito, mga idol, bawasan natin ng 2. So, gawin natin 6.8. Try natin itong spotted. Yun, oh. Yun po. Ay, ang dami. Actually, dito pwede tayo dito bumili. Kasi yung dial natin mga idol, hindi ako sigurado. So, kachambahan natin to. Tapos meron tayong wind drift. Right to left. So, 1 MRAD. Ito. Tayo na. Gandami, oh. Hanap tayo ng magtatabi mga idol, tapos galawan natin ng 1 MRAD sa wind drift. Ito, medyo wala yung ito. Ay! Naku po, wala. Naka-zero tayo dun. Zero ba mga idol? Ay, zero nga. Nakapantay tayo pero ang tawag dito. Wala na. Ay, pa. Uy. Sayang. Okay. So, gano'n tayo ng 7. Hindi ko na nakita yung velocity natin doon. So, umuulan na po. Bigyan lang natin to ng 5 putok, mga idol. So, ito yung target natin dito. Uy. 943. Bakit gano'n? Nabasa siguro. Okay, isa pa. So, okay. Mababa yung dial natin. Okay lang yan. No. So, ayun. Isang example mga idol na hindi maganda yung ating lipad ng ating pellet. So, hindi maganda pa siya. So, yan example mga idol na maganda siya tumama sa malapit pero hindi po siya maganda sa malayo. So, kung nakita nyo yun mga idol, pangit yung lipad niya dun sa 145 mga idol. Sa 198 mga idol, okay pa naman siya. Pero dun sa 95 is hindi na po siya promising. So, ayan mga idol. Isang example ng hindi mo pwedeng pagsabayin yung long range saka short range. So, pipili ka lang mga idol. So, pwede kang mag-tune sa malayo. Ay, pagputok mo sa malapit, hindi masyado ganun kagandahan yung groupings. Kung katanggap-tanggap naman yung para sa'yo pang hunting, okay na din yun mga idol. So, ito mga idol is, isa pa, bibigyan ko pa to isa. Ayun. So, nandun na tayo. Pumapasok na tayo dun sa
So, nandun na mga idol. So, hindi ko alam kung bakit nagkaroon tayo ng ganong patama kanina na mababa. Ayun o. Meron tayong flyer. So, sa ganitong klaseng tune, meron tayong flyer. Ibig sabihin, hindi pa maganda yung balance ng airflow natin. So, hindi po siya balance, hindi po siya ganong kagandaan sa tune. Pero, tatapusin ko na tong video mga idol at medyo mahaba na. And hopefully mga idol, may natutunan kayo dito sa ating pagkalikot ngayon mga idol. So, ito mga idol na ay tutorial lang po para sa inyo. And hopefully, nakatulong po ito ng maganda sa mga gusto matuto mag-tune mga idol. Ayan, maraming salamat sa inyo pero dito lang. Take care. God bless.